Kabanata 6. Mga pananaw at mga ideya. Ang mga nangangarap ay ang mga tagapagligtas ng mundo. Kung paanong ang nakikitang mundo ay inaalalayan ng di nakikita, gayon din ang mga tao, sa lahat ng kanilang mga pagsubok at kasalanan at karumaldumal na mga gawain, ay pinangangalagaan ng magagandang pangitain ng kanilang nag-iisa na mga pangarap. Hindi makakalimutan ng sangkatauhan ang mga nangangarap nito, hindi nito hahayaang maglaho at mamatay ang kanilang mga mithiin, ito ay nabubuhay sa kanila, alam nila na ang mga ito bilang katotohanan na isang araw ay makikita at malalaman din nila. Kompositor, eskultor, pintor, makata, propeta, pantas, ito ang mga gumagawa ng afterworld, ang mga arkitekto ng langit. Ang mundo ay maganda dahil sila ay nabuhay, kung wala sila, ang sangkatauhan na nagpapagal ay mapapahamak. Siya na pinahahalagahan ng isang magandang pangitain, isang matayog na ideya sa kanyang puso, na balang araw ay matupad ito. Pinahahalagahan ni Columbus ang isang pangitain ng ibang mundo, at natuklasan niya ito. Pinaunlad ni Copernicus ang pangitain ng maraming mundo at isang mas malawak na universo, at inihayag niya ito. Nakita ni Buddha ang pangitain ng isang espiritual na mundo ng hindi kinakalawang na kagandahan at perpektong kapayapaan, at pinasok niya ito. Pahalagahan ang iyong mga pangitain, pahalagahan ang iyong mga mithiin, pahalagahan ang musikang pumupukaw sa iyong puso, ang kagandahang nabubuo sa iyong isipan, ang kagandahang bumabalot sa iyong pinakadalisay na mga pag-iisip, sapagkat mula sa mga ito, nabubuo ang lahat ng kasiyahan na kalagayan, lahat ng makalangit na kapaligiran, kung mananatili kang tapat sa kanila, ang iyong mundo sa huli ay mabubuo. Ang pagnanais ay makuha, ang hangarin ay makamit. Ang pinakamababang pagnanais ba ng tao ay makakatanggap ng lubos na sukat ng kasiyahan, at ang kanyang pinakadalisay na mga hangarin ay nagugutom sa kawalan ng kabuhayan. Hindi ganoon ang batas, ang ganitong kalagayan ng mga bagay ay hindi kailanman makukuha, humingi at tumanggap. Mangarap ng matayog na pangarap, at kung paano ka mangarap, magiging ganoon ka. Ang iyong pananaw ay ang pangako kung ano ang iyong magiging kapalaran, ang iyong idea ay ang propesiya ng kung ano ang sa huli ay ilalantad mo. Ang pinakadakilang tagumpay ay sa umpisa at sa isang panahon ay isang pangarap. Ang oak ay natutulog sa acorn, ang ibon ay naghihintay sa itlog, at sa pinakamataas na pangitain ng kaluluwa ay gumagalaw ang isang gising na anghel. Ang mga pangarap ay ang mga punla ng katotohanan. Ang iyong mga kalagayan ay maaaring hindi ka nais-nais, ngunit ang mga ito ay hindi magtatagal kung naramdaman mo ang isang idea at nagsusumikap na maabot ito. Hindi ka maaaring maglakbay sa loob at tumayo ng wala lang. Narito ang isang kabataan na pinipilit ng kahirapan at trabaho, nakakulong ng mahabang oras sa isang di malusog na gawain, hindi nakapag-aral, at kulang sa lahat ng sining ng kabutihang asal. Ngunit nangangarap siya ng mas magagandang bagay, iniisip niya ang katalinuhan, kabutihang asal, ng biyaya, at kagandahan. Iniisip niya, at binubuo sa isipan, ang isang perpektong kalagayan ng buhay, ang pananaw ng isang mas malawak na kalayaan at mas malaking saklaw ang sumasakop sa kanya. Ang kaguluhan ay humihimok sa kanya na kumilos, at ginagamit niya ang lahat ng kanyang bakanteng oras kahit na ito ay kakaunti, sa pagpapaunlad ng kanyang mga nakatagong kapangyarihan at mapagkukunan. Sa maiksing panahon ay nagbago ang kanyang isipan ng ganun karami na hindi na siya kayang pigilan ng paggawa. Ito ay hindi naaayon sa kanyang kaisipan na ito ay nahuhulog sa kanyang buhay habang ang isang kasuotan ay itinapon, at sa paglaki ng mga pagkakataon, na umaangkop sa saklaw ng kanyang lumalawak na kapangyarihan, siya ay lumipas dito magpakailanman. Makalipas ang mga taon, nakikita natin ang kabataang ito bilang isang ganap na lalaki. Natagpuan namin siya na isang master ng ilang mga puwersa ng pag-iisip, na hawak niya na may pandaigdigang impluwensya at halos walang kapantay na kapangyarihan. Sa kanyang mga kamay hawak niya ang mga tali ng napakalaking responsibilidad, siya ay tagapagsalita, at narito ang mga buhay na nagbago, ang mga kalalakihan at kababaihan, ay kumakapit sa kanyang mga salita at muling hinuhubog ang kanilang mga karakter,
at tulad ng araw, siya ay naging isang permanente at maliwanag na sentrong bilog na hindi mabilang na mga tadhana ay umiikot. Napagtanto niya ang vision ng kanyang kabataan. Siya ay naging isa sa kanyang idea. Tulad mo, na kabataang mambabasa, ay mapagtanto ng pananaw, hindi ang walang aksyon na kahilingan, ng iyong puso, ito man ay maliit o maganda, o pareho, dahil palagi kang mahilig sa kung ano ang iyong minamahal, ng palihim. Sa iyong mga kamay ay ilalagay ang eksaktong mga resulta ng iyong sariling mga iniisip, matatanggap mo ang iyong kinikita ng walang sobra at walang kulang. Anuman ang iyong kasalukuyang kapaligiran, babagsak ka, mananatili, o babangon kasama ang iyong mga iniisip, ang iyong pananaw, ang iyong idea. Ikaw ay magiging kasing liit ng iyong pagkontrol sa pagnanais, kasing dakila ng iyong nangingibabaw na adhikain. Sa magagandang salita ni Stanton, maaaring nag-iingat ka ng mga account, at sa kasalukuyan ay lalabas ka sa pinto, sa napakatagal na panahon na tila ba ay nasa iyo ang hadlang ng iyong mga mithiin. At masusumpungan mo ang iyong sarili sa harap ng madla, ang kulungan na nasa likod ng iyong tainga, ang mga mantsa ng tinte sa iyong mga daliri, at pagkatapos ay doon ibubuhos ang agos ng iyong inspirasyon. Maaaring ikaw ay nagpapastol ng mga tupa, at ikaw ay maglalakbay patungo sa lungsod ng Bucolic, maglalakbay sa ilalim ng matapang na patnubay ng espiritu sa studio ng master, at pagkaraan ng ilang oras ay sasabihin niya, wala na akong iba pang maituturo sa iyo. At ngayon ikaw ay naging master, na kamakailan lamang ay nanaginip ng mga dakilang bagay habang nagpapastol ng mga tupa. Ang mga walang pag-iisip, ang mga mangmang, at ang mga tamad, nakikita lamang ang maliwanag na mga epekto ng mga bagay at hindi ang mga bagay sa kanilang sarili, ay nagsasabi ng swerte, ng kapalaran at pagkakataon. Nang makitang yumaman ang isang lalaki, sasabihin nila, napakaswerte niya. Sa pagmamasid sa isa pang naging intelektual, sila ay nagsabi, napakataas ng pabor sa kanya. At napapansin ang banal na katangian at malawak na impluwensya ng iba, sinabi nila, paano siya tinutulungan ng kapalaran sa lahat ng pagkakataon. Hindi nila nakikita ang mga pagsubok at kabiguan at pakikibaka, na kusang loob na naranasan ng mga taong ito upang matamo ang kanilang karanasan, walang kaalaman sa mga sakripisyong ginawa nila, sa walang sawang pagsisikap na kanilang ginawa, sa pananampalatayang kanilang ginamit, upang kanilang madaig ang tila hindi masusupil, at mapagtanto ang pangitain ng kanilang puso. Hindi nila alam ang kadiliman at ang dalamhati, nakikita lang nila ang liwanag at saya, at tinatawag itong, swerte. Hindi nila nakikita ang mahaba at mahirap na paglalakbay, ngunit masdan lamang ang kaaya-ayang layunin, at tinawag itong, swerte, hindi naiintindihan ang proseso, ngunit nakikita lamang ang resulta, at tinawag itong pagkakataon. Sa lahat ng mga gawain ng tao ay may mga pagsisikap, at may mga resulta, at ang lakas ng pagsisikap ay ang sukatan ng resulta. Ang pagkakataon ay hindi. Ang mga regalo, kapangyarihan, materyal, intelektual, at espiritual na pag-aari ay mga bunga ng pagsisikap. Ang mga ito ay mga kaisipang nakumpleto, mga bagay na nagawa, mga pangitain na napagtanto. Ang pangitain na maluwalhati sa iyong isipan, ang idea na inilalagay mo sa iyong puso, sa pamamagitan nito binubuo mo ang iyong buhay, sa pamamagitan nito ka magiging ikaw. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated, at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.